Hallelujah. So kung busog na busog po tayo sa mga testimony, bubusugin naman po tayo ng isang lingkod ng Panginoon na magbabahagi ng kanyang mga salita. Kaya tinatawagan ko na po si Ate V nga kumbaga excited magbahagi ng salita ng Panginoon ngayong gabi. Amen. Una po, pasalamatan ng Panginoon dahil sa kanyang kalakasan na kanya pong binibigay sa akin, maging sa kay Iya, kay Kiboy na ang Panginoon ang siyang patuloy na muna sa aming buhay. Maging sa aking hanap buhay, ang Panginoon ang siyang nagbibigay ng customer, ng maraming customer. Kaya kailangan po na sa Diyos po tayo magtiwala. Dahil kung sa Diyos po tayo nagtitiwala, kung anuman po ating inihiling ay atin pong nakakamit. Amen. Mag-pray muna tayo. Yes, Jesus. Hallelujah. Lord, narito ako, Panginoon, lumalapit sa iyo, God. Nagpakumbaba, Panginoon. Lord, tulungan mo po ako, God. Ikaw, Diyos, ang siyang mauna sa aking buhay, Panginoon. Ikaw, Lord, ang magsalita, O God. Lord, bigyan mo ako, Panginoon, ng karunungan, kaalaman na mumula sa iyo, God. Hindi, Lord, ang aking sarili ang makita ko, hindi ikaw, Lord. Tulungan mo po ako, Panginoon. Lord, kung sa aking sarili, Lord, hindi ko kaya, Panginoon. Ngunit nariyan ka, Panginoon, na hanggang tumulong sa iyong anak, Panginoon, ang ailangan, God. Lord, tulungan mo ako, Lord, na magbahagi na yung banal na salita, Panginoon. Bigyan mo ako, Lord, ng double anointing, O God. Lord, sa iyo, Panginoon, na alay, Panginoon, ang aking puso, ang aking isip, O God, ang aking gagawin sa oras na tulog. Pangunahan mo po, Panginoon. In the name of Jesus. Amen. Ang pamagat ko ng aking isi-share ko sa salita ng Panginoon ay mga katibayan ng kaligtasan. Una po ang pag-ibig sa mga kapatid. Kung mayroon po tayong banal na kasulatan ay makibukas po tayo sa 1 John 3:16. 1 John 3:16. Sinabi po dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inalay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din natin ialay ang ating buhay dahil sa ating mga kapatid. Namatay po ang Lord, namatay po si Jesus dahil po sa ating mga kasalanan. Sinabi po sa John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos na kanyang ibinigay na kanyang bugtong na anak upang ang sinuman ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon din po na, yun na nga po na namatay dito po sinabi na sa 3:16, dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inalay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Tunay nga na ang Diyos ay makapangyarihan. Napakabuti po ng Panginoon. Ibinigay niya po ang kanyang buhay sa atin upang tayo ay magkaroon ng kalakasan, ng pag-ibig. At kailangan po na magkaroon din tayo ng pag-ibig po sa ating mga kapatid. Kung ano man po ang kailangan ng ating mga kapatid ay kung mayroon po tayong may tutulong ay tulungan po natin. Katulad po ng ginagawa ng ating pastor na kung tayo po ay may mga problema, lumalapit po tayo sa kanila, tayo po ay kanilang pinapipray at gumagaan po ang ating pakiramdam. Pangalawa po, patutuo at patnubay ng Espiritu. Roma 14:16. Roma 8 verse 14, 15, 16. Ang lahat ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos at mga
anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumatanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang mamuling matakot. Ang tinatanggap ninyo ng espiritu ay magiging anak, at ito ay ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag na ama-ama ko. Ang espiritu ng pagpatutuo kasama ng ating espiritu na tayo ay anak ng Diyos. Di ba po, di ba po tayo ay nagpatutuo, kung ano man ang nangyari sa ating buhay ay atin pong hinahayag. Kaya paano natin makilala ang Panginoon kung tayo po ay hindi po lumapit sa Diyos? Kailangan po na lumapit po tayo kung ano man po ang ating hinihiling sa Lord ay Kanya pong ibinibigay. At kung paano po kumikilos ang Diyos sa ating buhay, kailangan po na magbasa po tayo ng salita ng Panginoon at mag-pray po tayo. Gawin po natin na ito po ay tuwing pagkagising po natin sa umaga, gawin po natin ito kahit ito po ang napakabuti po sa atin kung ang Panginoon po ay ating inuuna. Kahit po sa ating mga pangangatawan, ang Lord po ang siyang nagbibigay ng kalakasan. Number 3 po. Di ba po, kalungto po ito ng number 2. Di ba po, nagpapatutuo po tayo na kung ang Lord, kung may nangyari po sa ating buhay, katulad po, kung may natatanggap po tayong mga blessing, na ang Lord po ang siyang ating pinapasalamatan dahil siya po ang nagbibigay sa atin kung paano po kumilos ang Panginoon sa buhay natin. Ang pangatlo po, ang pag-ibig ng Diyos. Roma 5:5. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinubuhos sa atin sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santong ipinagkaloob sa atin. Hindi po tayo nabibigo kung ano man po ang ating hinihiling sa Panginoon, kung ano man po ang ating nakakamit, ay kung ano po ang ating hinihiling ay nakakamit po natin. Nakakamit po natin katulad po ng ang ating simbahan po, napakalaking pagkakaiba po. Maraming blessing na dumarating sa ating church at ito po ay ating napapalago. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin at ang pag-ibig po ng ating mga kasamahan, mga membro. Malaki po ang pinagbago noon kaysa ngayon. Hindi po tayo nabibigo kung ano man po ang ating hinihiling sa Panginoon dahil po nandoon po ang pag-asa, dahil po nagbibigay si Lord. At kung ano man po ang ating ninanais, dahil po sa pag-ibig na binibigay ng Diyos sa atin. Diba po katulad po dito yung verse na hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa. Kasi po mayroon po tayong tiwala sa Panginoon. Siya po ang nagbibigay po sa atin ng lakas sa araw-araw po, pagkagising po natin sa umaga, kahit po sa ating hininga sa ating pong hininga. Malaking bagay po yun ang binibigay ng Panginoon. Kailangan po napasalamatan natin. Kasi po ang ating hininga ay napakalaki po, ay malaking bagay po yun kasi po, kung tayo po ay hindi po naghihinga, siyempre po, di ba, wala na tayo, pero nandyan po, binibigay po ng Panginoon ang ating hininga, ang ating lakas sa ating araw-araw. At ito po yung bunga ng Espiritu. Galatia, pang-apat po. Galatia 5:22-23.
Galatia 5:22-23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. Dito po sa 25, ang Espiritu na nagbibigay buhay sa atin, kaya ito ang dapat mangyari sa ating buhay. Ang bunga po ng Espiritu ay pag-ibig. Kailangan po, meron po tayong pag-ibig. Kasi po kung wala po tayong pag-ibig, siyempre po mag-aaway-away tayo. Nandoon po ang pag-ibig ng Panginoon na Kanya pong ibinibigay po sa atin. Kailangan po na ang Panginoon ang siyang manguna sa ating buhay. Tayo po ay anak ng Diyos. Binibiyayaan po tayo ng Panginoon ng katibayan, katatagan sa ating buhay. At ang panglima po ay, last na po ito, paggawa at pagsunod sa mga utos. 1 John 2:3-6. Nakakatiyak tayo, nakakilala sa atin ng Diyos at sinusunod natin ang Kanyang utos. Ang nagsasabing nakikilala siya, ngunit sumusuway naman ang Kanyang mga utos. Sinungaling at walang Kanyang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita at Diyos at umiibig sa Kanya ng wagas. Ganito at nalalamangan tayo ng nasa Kanya. So, kailangan po na, di ba po tayo ay sumusunod sa ating mga magulang? Kung tayo po ay sumusunod sa ating magulang, ang salita ng Panginoon ay dapat po nating sundin. At ang salita ng Diyos, tayo po ay Kanyang pinagpapala, katulad ng mga bata, di ba po, kung nung nakaraang Miyerkules, di ko po sukat akalain na gano'n ang gagawin ng mga bata. Natuwa po ako. Kasi yun na nga po, di ba, yung pagsunod, kasi sumusunod tayo sa Panginoon, sumusunod tayo sa ating pastor, kung ano man ang kanyang sinasabi sa atin, katulad niyan, katulad nito, kahit na medyo kinakabahan ako, ginagampanan ko rin po kasi ayaw kong magsasabi na, ayaw ko, hindi ko kaya, kasi si Lord ang siyang magbibigay. Kaya katulad nung kay Tali, siyang una. Di ko sukat akalain na gano'n. Lit-lit pa lang na bata, tulad ng ibang bata, hindi ko nakikita na gumaganon siya. Kahit kay Princess, kay Angel, natuwa ko sa kanila. Kaya sabi ko, Lord, grabe ka talaga. Kung tunay nga kung tayo ay nasa Panginoon, mas lalo na po si Green. Nung Miyerkules, nung papasok ako, hinawakan niya talaga ako, hinatin niya ako sa upuan. Ang lit-lit nun, marunong nang mag-asir. Sabi ko, Lord, grabe ka talaga. Kasi nga, kung tayo talaga ay nasa Panginoon, kahit na batang maliit pa lang, ay ipinapadama na ng Panginoon at binibigay na ng Panginoon kung paano natin ihayag ang Kanyang salita, kung paano tayo turuan ang ating pastor. Ang kailangan po na sumunod po tayo kasi po kung magsabi tayo na sinabihan ako ng pastor na ikaw ang mag-share ng salita ng Panginoon. Kung hindi po natin subukan, paano tayo matututo? Paano tayo i-bless ng Panginoon? Kasi po, natutuwa rin po ako kahit na medyo kinabahan ako kanina, grabe talagang kaba, nervous. Totoo po. Ganun pala pag ikaw nasa harapan, na ikaw ang magdadala ng salitang Panginoon.
nandyan po ang kaba, ang lamig. Sabi ko, Lord, ba't ganito? Parang ayaw ko na. Pagkatingin ako kay Pastor, si Pastor nagamiti lang sa akin. Parang gusto kong sabihin, Pastor, ayaw ko. Pero sinubukan mo talaga. Maraming ano po talaga. Kailangan po na kung tayo po ay sinabihan, kung may pong binigay sa atin, mag-pray, mag-song leader, o mag-closing prayer, mag-share ng Word of God, ano ng mga katulad niya, mag-awit. Kailangan po na sundin po natin. Kasi po una po, tuwang-tuwa ang Panginoon kahit na mismo na ikaw ay medyo hindi pa ganun magaling. Katulad nila, Pastor, talagang kung magsalita, ganun. Magaling sila kasi ito sila. Ako medyo talaga inaamin ko. Medyo hindi ako gaanong magsalita kahit sa pagbasa. Pero si Lord ang siyang nagbibigay sa akin ng lakas, ng talino. Hindi ko po sukat akalain na ito po ay makakashare po ako ng ganito. Kasi natutuwa rin po ako, pero kanina parang nandun po ang nervyos. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako, Lord, hindi ko kaya. Kasi kagabi pa, nag-ano na ako kadong madaling araw. Sabi ko, sana ngayon na lang kaagad kasi gabi wala rin mga tao. Kasi kung nandoon ka nga, pag nag-ano ka nga talaga sa salita ng Panginoon, pag nag-worship ka, pinapadama talaga ng Panginoon. Nakakaiyak ka talaga kahit nasabihin mong mag-isa ka lang. Kaya yun, pinapasalamatan ko ang Lord. Ngayon po ay natapos ko na rin po medyo ano siya, pero alam ko na ang Panginoon sa mga susunod ay siya magbigay ulit sa akin ng wisdom. Mag-pray muna tayo. Yes, Lord, hallelujah. Glory to God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa na-share ko, Panginoon, na ito, Diyos, ay magtanim, Lord, sa kanilang puso't isipan, Panginoon, ng iyong pag-ibig, Panginoon, na ikaw, Lord, ang siyang naghayag, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, na riyan kaugad, na hindi mo ako, Lord, pinabayaan, Lord. Ikaw, Lord, ang nagturo sa akin, Panginoon, kung paano ko, Panginoon, ihayag, Panginoon, yung salita, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa wisdom na yung binigay sa akin, Lord, sa iyong kalakasan. At binigyan mo ako, Lord, ng tapang Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat sa iyo, Lord. Binabalik ko sa iyo, Panginoon, ang papuri at pasalamat, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord, sa mga membro ko, Panginoon. Nandito, Panginoon, ang nakinig ng banal na salita, Panginoon. Kumilos ka, Lord, sa kanilang buhay, Lord, bagamat hindi ako, Lord, nga gaano magaling magsalita, magpaliwanag, Panginoon. Ngunit, Lord, ikaw, Lord, ang mapaintindi sa kanila, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, maging sa aming pastor, Panginoon, na sila, Panginoon, maging sa pastora, Lord, na sila, Panginoon, ang nagtitrain sa amin, Panginoon, na kung paano namin, Panginoon, ihayag, Panginoon, maging kay Kuya Mark, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na kung paano kami, Panginoon, nila tinuturuan, Panginoon, na matuto, Panginoon, mag-share ng Word of God, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyo, Panginoon, nariyan ka, Panginoon. Salamat, Lord, na may kaming church dito, Panginoon, na kami, Panginoon, ay pupuri sa iyo at magpapasalamat, Panginoon, sa lahat-lahat, Panginoon. Lord, i-bless mo, Panginoon, ang bawat pamilya nandito, God, maging ang walaw, God. Lord, pagpapala, Panginoon, pagyamanin mo, Lord, ang bawat isa sa amin, Panginoon. In the name of Jesus. Amen.